13 partido ang tinanggal ng COMELEC sa listahan ng mga accredited party list groups para sa 2013 elections. Una sa mga nalaglag ang partidong Ako Bicol na dating nanguna sa eleksyon noong 2010. At kaugnay ng balitang yan, kasama natin dito sa studio si Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe. Good morning po, Congressman Batucabe. Yeah, good morning, Kara. Good morning sa ating mga taga-panood. Okay, at live naman mula sa COMELEC main office sa Maynila, si Director James Jimenez, ang tagapagsalita ng COMELEC. Good morning, James. Good morning, Karen. Good morning, Congressman. Good morning po, Attorney. Okay, sir, kayo po muna, James na po. Congressman. Okay, Congressman, sino-sino po yung kinakatawan po ng party list group ninyo? Mayroon bang particular na sector na kinakatawan kayo? Kami po ay isang regional political party. Wala po kaming kinakatawan ng sektor. Pero nung inorganisa po kami, ay nagsimula po kami sa sectoral lines. Ito po ay mga dating biktima ng Bagyong Rimig noong 2006. Ito yung mga dating mga nawalan ng mga sinasaka, mga mangingisda na naging naghahakot na lang ng bato na galing sa Mayon. Yun po ang nangyari dito at ito po inaorganisa namin para magkaroon po ng bagong hanap buhay. Pero walang particular sector po, sir? Wala pong particular sector. Ang Ako Bicol, tinutulungan po namin ang napakaraming sektor magmula sa kabataan hanggang sa senior citizen. Okay. Nandiyan po yan sa record po ng COMELEC. Alright. Director James Jimenez from the COMELEC, bakit po ba dinisqualify itong Ako Bicol party list kasama nung ibang 12 pa na mga party list groups? Opo, Kara, gusto lang natin linawin din na ang decision ng COMELEC is to bar the Ako Bicol from participating in the party list system. Pero yung kanilang accreditation bilang political party, mananatili naman ito. So, yun po, kasi nga, katulad nga din na sabi ng Congressman, wala po silang kinakatawang sektor na specific na masasabi nating marginalized or underrepresented. At lumabas po yun doon sa decision ng COMELEC. So, political party nga po sila. Unfortunately lang, hindi po sila makakalahok sa party list system elections. So, ibig sabihin ba nito, James, bawal na yung mga political parties? Kailangan kung sasali ka sa party list elections, sa elections on 2013, kung sasali ka sa party list, kailangan may nire-represent ka ng marginalized sector? Well, in general po, yun talaga ang dapat, yung kumakatawan lang ng marginalized at underrepresented, yun dapat ang makikilahok sa party list system. Congressman Batucabe, ano po ang reaction ninyo dito? Yan po, with due respect, mawalang galang na po kay Atty. Jimenez, I beg to disagree. Alam po ninyo, mismong COMELEC na mismo ang nag-define kung ano ang marginalized, underrepresented political party. Sabi po ng iyong second division, ang sinasabi po ninyo, ang political party ay hindi sektor. Ito po ay, ang pinaglalaban po nito ay advokasya, plataforma at programa. At ito po ay nasa definition din po ng batas na gumagawa po ng party list system. Ang nangyari po nito, dahil nga po ito ang pinaglalaban ng isang political party, ang sabi ng COMELEC, ang marginalized and underrepresented political party ay yung mga partidong politikal na hindi kayang lumaban sa malalaking partido at hindi kaya po magpalagay ng mga kandidato simulang presidente hanggang sa mga konseho sa ating mga bayan. Kaya hindi kaya magpanalo sa mga distrito. Kaya ito ay inaayaan po nila ang mga partidong politikal na lumahok sa party list system of representation para magkaroon po sila ng boses din o kinatawan sa Kongreso. So, ang sinasabi niyo po, Congressman, kahit na wala kayong nire-represent na marginalized sector, ay pwede kayong sumali dahil kayo ay maliit na political party lamang. Tama po yan. At ito po ang desisyon po ng COMELEC nung nakaraang 2010. Alam po ninyo, pagkatapos po naming manalo, ay hindi lagad kami pinaupo ng COMELEC dahil nga may mga grupo na naapektahan ng aming boto ang nagkaso sa amin na sinasabi na hindi daw po kami marginalized at hindi daw po kami underrepresented. Okay, so Director Jimenez, ibig sabihin ba nito with this new ruling ng COMELEC, bawal na ngayon ng basta political party, kailangan meron kang marginalized sector na nire-represent? Yun po talaga ang hinahanap natin ngayon. At bagaman naging liberal tayo sa mga nakaraang taon, ay ngayon binabalik nga natin sa tingin natin sa tamang interpretasyon ng batas at yung basically ililimitahan natin yung pwedeng lumahok sa party list system. Ang problema po kasi
kapag katulad nito sa kaso ng Ako Bicol, pinoint out po sa desisyon ng COMELEC, parang sumusobra po doon sa tinakda ng konstitusyon na representante doon sa mga lugar na yon. Again, I cannot argue this, of course, with Congressman Batocabe, no? But yun po yung desisyon ng COMELEC. And we believe na mas angkop po ito doon sa esensya ng batas. Okay, in the past weeks, naging issue yung pagpasok sa party list system ng Black and White Movement. Tapos, alam naman natin na may party list representatives ngayon, ang Akbayan, ang Bayan Muna. These party list groups do not represent a specific sector. Pero sila ba ay madi-disqualify din? Or disqualified na rin ba sila? Nagkaroon po ng mga ganyang alegasyon, syempre, no? At gusto ko lang paalala, hindi pa rin naman po tapos yung proseso namin. Ang inilalabas natin, yung mga nadi-disqualify natin so far. Which is why I always like to say po, doon sa mga nagsasabi na, bakit ito na-disqualify, yun na-accredit? Correct. Wala pa pong na-accredit, no? Merong mga existing, pero pati sila under review. So, hindi pa po tapos yung proseso. Tingnan natin kung anong kalalabasan pag natapos na po tayo. Okay, may ilan rin lumalabas na sinasabi parang yung mga kaalyado daw ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ito daw yung mga inuuna na i-disqualify. Can you comment on that? I think it's too early to say that. No? Masyado pa pong maaga para masabi yan. Katulad ng sinabi ko, hindi pa po tayo tapos. Wala pa pong accredit. Wala pang final list of accredited party list organizations. Congressman. Alam po ninyo, ito ang masaklap, Attorney Jimenez. Tayo po ay inaccredit ng COMELEC noong 2010. Nag-file po kami tayo ng manifestation of intent to participate. Inaprubahan po ng COMELEC. Linagay po tayo sa taong bayan. Inarap po tayo sa taong bayan. Kinuha po natin ang kanilang tiwala at suporta. At gaya po, nung nakaraan, more than 1.5 million botante ang bumoto sa Ako Bicol. And then suddenly, sasabihin lang po ng COMELEC ngayon, ay, hindi po pwede pala itong Ako Bicol, bawal na po. So sorry na lang kayo mga botante, aalisin na namin itong Ako Bicol. Alin pa po, inusga na po tayo ng taong bayan. Ay pabago-bago po ang iisip ng COMELEC. Sino na po ang maniniwala ang kredibilidad ng COMELEC dahil sa ganitong ginawa? Sino man po ang pwedeng umalis sa amin, ito pong taong bayan ang nanagluklok sa amin at hindi po yung COMELEC. Yan po ang aming masakit sa loob namin kasi masakit din sa aming mga botante, sa aming nagtiwala at nagsuporta, sa mga taong natulungan namin na umaasa po sa Ako Bicol. Ngayon aalisin nila dahil sinasabi nila bago na ngayon ang patakaran. Hindi naman po pwede na noon ang patakaran ngayon ay ganito, pagkatapos ngayon bagong patakaran na. Dapat po magkaroon tayo ng estabilidad sa ating mga batas. Ito nga sinasabi natin. Yung dati noon, ang Supreme Court ay pinupunan natin dahil masyadong flip-flopping, nagbabago-bago ang mga desisyon. Ito nangyayari ngayon sa COMELEC ay nagbabago-bago. Lalong-lalo na po sa amin na naluklok na ng taong bayan. Okay, James, anong masasabi ninyo dyan na nag-flip-flop daw ang COMELEC? Well, magkakaroon po ng stabilidad. Huwag kayong mag-alala. At ito ang bagong panuntunan natin, ito ang bagong standard, ika nga, no? Ikinalulungkot natin, syempre, yung sitwasyon na kinaharap ng Ako Bicol, pero I'd also like to point out na hindi lang naman po sila ang dumadaan sa ganito. At hindi lang po sila ang maapektuhan ng ganito. Pero sa tingin natin, mas mahalaga na maisaayos natin yung implementasyon ng party list system, maibalik doon sa esensya ng batas. So, ang track ngayon ng COMELEC, talagang pipiliin ninyo yung mga party list groups na talagang may nire-represent na specific marginalized sector. Tama po yan. James, alam po ninyo, mabuti kung hindi ninyo kami hinarap sa taong bayan. Mabuti kung hindi nyo sinabi sa taong bayan na itong Ako Bicol kwalipikado at talagang pwede nyong pagpilian. Pinili po kami ng taong bayan. Ano nangyayari? Parang naglalaro na lang tayo. Ang nangyayari, sinasabi ni Chairman Brillantes, itong party list system is a joke. Sino po ang nagbibiro dito? At sino po ang gumagawa ng biro? If there's a joke, there must be a joker. Yun nga ang sinasabi ni Congressman Bichara kahapon ng Albay, kung merong joke, may nagjo-joke, may joker. So sana naman po, magkaroon tayo ng stabilidad. Nakakaawa po ang taong bayan. Na parang nilabas natin, naloloko natin. Kahapon po, ang dami-dami na dumulog sa amin, sinasabi, gagawa kami ng mga paraan para mapakita sa COMELEC ang aming pagtutol. Pero sabi namin, huwag muna, kalma muna. Kasi naniniwala po rin po tayo sa proseso ng batas. Any final words, James, para po kay Congressman Batocabe?
Again, I appreciate kung saan po nanggagaling si Congressman at naiintindihan ko na talagang medyo nakakaantig po itong mga pangyayari ngayon, pero firm po ang COMELEC, no? Determinado ang COMELEC na ibalik sa tama yung ating interpretasyon ng party list system, make sure that only the marginalized and underrepresented. Tandaan po natin, hindi lang naman isa o dalawang partido ang kumakatawan sa taong bayan. Marami pong pwedeng pagpilian ng taong bayan, particular sa usapin ng party list system. At gusto ko lang i-reiterate, ang Ako Bicol po ay mananatiling accredited bilang political party, hindi lamang sila makakalahok sa party list system of elections. Okay, maraming salamat, COMELEC spokesperson James Jimenez at Ako Bicol Party List Representative Maraming salamat. Rodel Batucabe.